Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Pumirma ng joint statement ang gobyerno at National Democratic Front para sa posibleng peace talks ng pamahalaan at mga rebeldeng komunista. Sa anunsyo ni Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez, para raw ito sa muling pag-upo ng dalawang panig sa tinatawag na exploratory talks na naglalayong matuldukan na ang armadong pakikibaka. Ang kabuang detalye ihatid namin sa inyo maya-maya lamang. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Bukod sa Kamara, may inihain na ring resolusyon sa Senado na humihimok sa gobyerno na makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC. Yan ay para imbestigahan ang giyera kontra droga ng nagdaang administrasyon. Pero ngayon pa lang, pumalag na ang ilang senador, kabilang ang kapatid ng Pangulo at isang dating PNP chief. Nakatutok si Mav Gonzalez. Naghain ng resolusyon si Senadora Risa Hontiveros para himukin ng Senado ang gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa madugong giyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Sabi ni Hontiveros, nasa chair na ng komiteng didinig sa resolusyon kung iimbitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero paglilinaw ng senadora, hindi ang mga kaso at ebidensya ng extrajudicial killings mismo ang tatalakayin ng resolusyon, kundi ang pakikipagtulungan ng ehekutibo sa ICC. Magandang senyales daw ang pagsabi ni Pangulong Marcos na pinag-aaralan na ang pagbalik ng Pilipinas bilang miyembro ng ICC. Kahit totoo nga na ang isang huling statement ni Presidente ay walang jurisdiction ang ICC dun sa war on drugs. Pero gaya ng nabanggit ko kanina, napakalaking at positibong senyales yung seryosong pag-aaral na bumalik sa ICC. Ngayon pa lang, umaalma na sa resolusyon si Senador Ronald Bato de la Rosa, ang dating PNP chief ni Duterte na unang nagpatupad ng Oplan Tokhang. Huwag tayo magplastikan dito. Tanungin ko, naniwala ka ba na hindi gumagana ang hustisya sa Pilipinas? Then, bakit ka nag-file ng resolusyon na papasukin sila, na pakialaman tayo dito? No! Kumpiyansa rin si De La Rosa na hindi pa rin papapasukin ni Pangulong Bongbong Marcos sa bansa ang ICC. Tagal ko na sinabi sa iyo yan na gabuhok mo man, kahit isang buhok mo, hindi mahawakan ng ICC. Yes. Study. Pinapaganahan lang yung mga pro-ICC. Well, he's just being too gentleman about it. Since may naglumabas yung issue na yan, then makasabi niya, sige, pwede pag-aralan. Si Senador Amy Marcos na malapit na kaibigan ng mga Duterte, nagtataka kung bakit itinutulak ito ngayon sa Senado at Kamara, gayong maraming mas mahalagang issue para sa ordinaryong Pilipino. Talagang basag ulo to. So they're really looking for trouble. But President Duterte has said repeatedly, bring it on. Para sa akin, ang totoo, desisyon ito ng ehekutibo. Ibig sabihin, ang ading ko, si Presidente, na paulit-ulit nang sinabi na hindi papapasukin ang ICC. Sang-ayon po ako doon. Wala pong naghahanap ng trouble. Ang pinakamalaking trouble sa lahat ay yung trouble na ibinagsak sa ulo at buhay ng mga balo at ulila ng extrajudicial killings ng war on drugs. Sa Kamara, bukas nakatakdang dinggin ang mga kaparehong resolusyon para sa pakikipagtulungan sa ICC. Sense of the House naman yan. Yan ang mga ihinay ng ibang mga kongresista. Makakaroon tayo ng tamang panahon sa hearings kung saan ilalabas yung mga arguments for and against. Hirit dito ni De La Rosa. Ang taong bayan ay nagtatanong are they weaponizing ICC in order to silence the Dutertes? Ganon ang magiging tanong ng taong bayan dyan. Are they weaponizing ICC to silence the Dutertes? Marami na akong narinig na gano'n. I'm just re-echoing what I have heard. It's not coming from me. It's just coming from the people. Hinihinga namin ng pahayag si Pangulong Marcos ukol sa usaping ito. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 Oras. Kaugnay ng magkatulad na resolusyon ng Kamara at Senado,
Ipauubayan na raw ni Vice President Sara Duterte sa publiko ang pagsuri sa umano'y motibo dyan ng Kongreso. Sinagot din niya ang tanong kung may lamat ang unit team. Yan naman ang tinutukan ni Ian Cruz. Iwan na lang namin yan sa mga tao na i-analyze. I do not want to speculate sa mga motives ng House of Representatives. Kung si Vice Presidente Sara Duterte ang tatanungin, ayaw na niyang kulayan ang mga dahilan sa likod ng magkakasunod na paghahain ng 3 resolusyon sa Kamara na humihikayat sa gobyerno makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court sa giyera kontra droga ng administrasyon ng kanyang ama. May kaparehong resolusyon na ring inihain sa Senado. Ang mga yan nangyari sa gitna ng paglipat alyansa ng mga dating kaalyado ng mag-amang Duterte at kasunod ng pahayag ni Pangulong Marcos na pinag-aaralan ng gobyerno ang posibilidad ng pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Sinagot ni Vice President Duterte ang tanong kung may lamat na ba ang unit team. Wala naman. Wala namang, ang unit team kasi it was a tandem during the elections. No? Ngayon naman ang trabaho namin is hindi na pangangampanya. With regard to our working relationship, wala akong narinig mula kay Pangulong Marcos. Yung mga mahilig sa politika, magmasid sila and hindi pa talaga kasi ngayon ang panahon ng pamumulitika dahil napakalayo pa ng 2025 and syempre mas malayo pa ang 2028. Sabi ni Duterte, sa Department of Justice nila idadaan ang pag-iit ng kanilang posisyon na hindi dapat makipagtulungan ng Pilipinas sa investigasyon ng ICC. Sabi naman ng DOJ, naninindigan silang walang jurisdiksyon sa bansa ang ICC pero kailangan nilang maging bukas sa mga suhestyon. Pinapag-aralan lang po, no? Dahil meron mga nagsalita galing sa Kongreso at trabaho naman po namin na makinig sa ating co-equal branch of government. Hinihingan rin ng GMA Integrated News ang pahayag si dating Pangulong Duterte. Inabangan namin siya kanina sa conferment sa kanya ng Juris Doctor degree sa San Beda University pero agad din siyang umalis. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. At para naman ibsan ang Christmas rush traffic, walang prenong sinita at tiniketa ng MMDA ang mga illegal umanong nakaparada sa mabuhay lanes. Nakatutok si Joseph Moro. Walang nagawa ang talyer na ito sa Samson Road sa Caloocan nang hatakin ng MMDA ang nakaparadang motorsiklo sa harap nito. Bukod sa bawal, bahagi rin ng daan ng mabuhay lanes, mga alternatibong daan para lumuwag ang traffic sa mga pangunahing kalsada tulad ng EDSA, lalo ngayong Kapaskuhan. Alam naman po kasi nag-ano lang po, tinatabi naman po namin. Ang sidewalk hindi po yan dapat ginagawang paradahan or tulad po ng ginawa nito, ginawa na po nilang repair shop. Tinikitan din at inimpound ang mga nakaparada sa 10th Avenue kabilang ang sasakyan ng pamilyang kumakain sa isang restaurant na iniwan sa bahagi ng pedestrian lane. Karating lang ng anak ko eh. Ang gwardiya lang ang nag-ano sa amin eh. Hindi naman yung kasalanan namin, yung gwardiya lang nagpaparak sa amin eh. Ang mabuhay lanes po natin, 24/7, bawal po yan na may nakaparada or any form of obstruction. Bago nito, nang huli ang MMDA ng mga motoristang dumaraan sa EDSA busway. Madali kasi, ipasok. Malilit eh. Gawa po nung nagsiksikan po doon, kaya gumanon lang po ako ng bagya. Ay, bumalik naman po ako sa linya. Alam niyo pong bawas? Opo, alam ko po yun, matagal na po yun. Bumaba na raw ang bilang ng mga violator kumpara nung unang linggo ng paghihigpit. Indikasyong epektibo ang mga mas mataas na multa, 5,000 piso agad sa unang paglabag pa lamang. Sunod na hakbang ang pagpapaigting sa paggamit ng body-worn camera sa kanilang operasyon. Bagaman kulang pa raw kaya bibili pa ang ahensya. It's for the protection of the enforcer and yung ina-apprehend nila. Live feed yung makukuha noong bodycam, hindi pwedeng i-edit yung bodycam at hindi pwedeng patayin yung bodycam. Paalaala muli ng DOTR bukod sa mga bus at service vehicles sa busway project, tanging mga on-duty na ambulansya, bombero at PNP vehicles ang papayagang makadaan sa busway. Gayon din ang sasakyan ng Presidente, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Papayagan na ang plano ng isang grupo ng mga sibilyan
na maghatid ng pamaskong supply sa West Philippine Sea. Pero may limitasyon ayon sa National Security Council. Yan ang tinutukan ni Chino Gaston at Bernadette Reyes. Sa kabila ng paulit-ulit na panggigipit ng mga Chino sa mga Pilipino sa West Philippine Sea, may itutuloy na plano ang isang grupo ng mga sibilyan ngayong Kapaskuhan. Ang Christmas convoy na magdadala ng pamaskong supply sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Ang issue ng ating karapatan, no, at sovereignty ay hindi lamang tungkulin ng pamahalaan. Tungkulin yan ng mamamayan. Yung ating mga kapwa kababayan, hanggang even Coast Guard and all that, gusto naming tulungan kasi silang nakasalang, frontline sila. Bibisita rin daw ang convoy sa Pag-asa Island para magdala sa mga tropa roon. Ngayon pa lang, handa na raw ang mga sibilyang lalahok sa convoy. Ayon sa atin ito, koalisyon mula 15 umakyat na sa 100 ang mga nais lumahok sa civilian-led supply mission patungo sa West Philippine Sea. This is a historic event and an opportunity. Number one, to be able to stand in solidarity with the fisher folk, to let them know na hindi sila nag-iisa. Pero kailangan munang masiguro ang kaligtasan ng mga sibilyang lalahok, kaya nakipag-usap muna sila sa National Security Council o NSC. Kasunod niyan na pagkasunduan ng Atinto at ng NSC na hindi advisable na isama ang mismong BRP Sierra Madre sa mga dadaanan ng convoy. Sa halip, dadaan ito sa vicinity ng Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Pupunta ito kung saan kaya at praktikal. Sige, pwede kayong tumuloy pero hindi kayo pwedeng sumampa sa BRP Sierra Madre. Maliwanag yun. No? Kasi nga because of the tensions between us and China. Kailangan daw makipag-usap ng grupo sa Coast Guard at AFP Western Command para maplansya ang ruta at mabantayan ang tinatayang 40 barkong balak sumama sa convoy. Malaking hamon yan ayon sa Coast Guard na nag-aalala sa magiging reaksyon ng China. The safety aspect, it will be difficult for us to herd them. But we will find ways. Kaya lahat na pamaskong supply ay iipunin mula sa Pag-asa Island at ihahatid na lang sa mga sundalong nasa BRP Sierra Madre sa susunod na resupply mission. Nirerespeto raw ng Atinto ang desisyong ito. Pero hindi namin gini-give up na kasama ang BRP Sierra Madre sa pagdadalhan ng mga handog. Pero ang agreement, yung salitang practicable, hindi namin ipipilit kung talagang unrealistic sapagkat it's too risky. I don't mean just the Chinese, the weather might be. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston. Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Pinalawig pa ng 2 araw ang tigil putukang napagkasunduan ng Israel at Hamas. Ayon sa ating gobyerno, malaking bagay ito para sa mga kababayan nating nagpaiwan na sa Gaza. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ang ganitong sabik na yakap ng mga pinalayang hostage ng Hamas at kanilang mga kaanak. Inaasahang madaragdagan ngayong pinalawig pa ng 2 araw ang truce o kasunduan sa tigil putukan ng grupo at ng Israel. Ayon sa isang ulat, nakatanggap na raw ang gobyerno ng Israel ng listahan ng 10 inaasahang palalayaing bihag ng Hamas. Tila patakyan ng mga mabuting balita sa gitna ng dagsa ng paghihirap na dulot ng tensyon, kabilang sa Gaza kung saan pahirapan pa rin ang supply ng tubig at pagkain, pati ang kuryente at gamot. Lahat umaasa sa papapasuking tulong sa border ng Egypt at Gaza. Ang epekto ng gyerang yan ramdam hanggang Pilipinas kahit ngayon. Partikular na mga naulila na mga pumanaw sa Israel tulad ng caregiver na si Angeline Aguirre. Para sa kanyang ina, mahirap daw na patuloy na mabuhay kung wala na ang kanyang anak. Walang araw na hindi ako nasasaktan. Tuwing araw-araw kami kasi dumadalaw sa kanya. Walang araw gabi. Labis din ang pangungulila ng kapatid ni Loretta Alacre na si Ana Villa Alacre. Masakit pa rin sa amin.
hindi pa namin kayahin ang pamilya namin nga madula sa amin. Sa tribute ng Israel Embassy sa mga biktima, inalala nila ang mga sakripisyo ng mga pumanaw na dahilan din daw kung bakit sila nagpapakatatag. Binabalansi ko na lang yung isip ko. Yun lang, tuwing makita mo yung picture ng anak mo, hindi mo matiis. Tuwing makita mo yung picture niya, hindi mo talaga matiis na wala na yung anak mo. Because of the faith in God, we actually received that our son is on another kingdom now. Nakiisa rin ang pamilya ni Jimmy Pacheco, caregiver na binihag ng Hamas at nakalaya kamakailan. Pangako ng Israel Embassy, hindi nila pababayaan ang mga biktima. At ngayong nagpapatuloy ang truce, sinabi ng Foreign Affairs Department na makatutulong ito para sa kaligtasan ng mga Pilipinong natira sa Gaza. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. May comeback film na, may comeback series pa si Kapuso primetime queen Marian Rivera. Hectic man ang schedule, hands-on mom pa rin si Yan sa mga anak, including Zia, na tila mini-me niya kahit sa pagsasayaw. Makichika kay Lars Santiago. 14 years ago, nang unang i-release ni Kapuso primetime queen Marian Rivera ang kantang Sabay-Sabay Tayo. Pero hanggang ngayon, marami pa rin ang napapaindak sa galak, anuman ang edad. Kaya naman si Yan, masaya raw sa dami ng kumakasa sa certified hit TikTok dance. Yung mga anak ko ginagaya yung sayaw, so dun palang panalo na ako. Si Zia ba tinuturuan mo? Nakikita niya, kaya ginagaya nila ako. Kaya minsan nahihiya ako, parang okay. Sa ngayon, punong-puno raw ang schedule ni Marian sa Kapaskuhan dahil nalalapit na rin ang big screen comeback nila ng mister na si Dingdong Dantes sa Metro Manila Film Festival entry na Rewind. Pag pinanood nila yung pelikula, siguradong iiyak talaga sila. At paglabas ng pelikula na to, pag napanood nila, iyak na maluwag sa loob. Iyak na sasabihin mong, ay, ito pala talagang wake-up call ko to love my family more. Laking pasasalamat nga raw niyan na mismong si Dingdong ang kasama niya sa Rewind. Malaking factor na yung asawa ko, yung kapartner ko dito para ma-deliver ko yung character na mas maganda. Kasi buhay itong mag-asawa, the conflict, and para ang tanong dyan, kung bibigyan ka ba ng pagkakataong mabuhay uli? O bibigyan ka ng pagkakataong na i-rewind ang mga gusto mong mangyari, ano bang babalikan mo? Bukod dyan, nagbalik na rin si Yan sa taping ng upcoming series nila ni Gabby Concepcion na sobra raw niyang na-enjoy. Actually, magaang katrabaho si Kuya Gabby at lahat ng mga cast doon, sila Kiray, lahat kami doon talaga looking forward na nagtitaping. Kasi pag nandun kami, sama-sama kami or kung nandun man ako sa dressing room ako, palagi lang akong pinupuntahan. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sa mga nagpaplano na para sa early Christmas shopping o reunions, hetong magiging lagay ng panahon para maiwasan ninyo ang hassle. May mga uulanin pa rin kahit na walang bagyo. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas ay may tsansa na ng ulan sa may Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol Region, pati ho sa may Mindoro Provinces at Palawan. Magtutuloy-tuloy yan sa hapon pero mas maraming lugar ang uulanin sa Northern at Central Luzon. May malalakas na ulan tulad ho ng inaasahan sa ilang bahagi ng Palawan. Hindi rin natin inaalis ang posibilidad ng ulan sa Metro Manila lalo na ho pagsapit ng hapon kaya huwag niyong kakalimutang magdala ng payong. May mga pag-ulan din sa Visayas at malawakan po ang ulan sa hapon. Heavy to intense o matitinding ulan ang dapat paghandaan sa ilang bahagi ng Panay Island, Negros Provinces, Cebu at Bohol. Pero maging alerto rin po kahit yung mga taga-Samar at Leyte Provinces, lalo na kung malambot pa rin ang lupa mula ho sa mga pagbaha last week. Sa Mindanao naman, unti-unti nang mararanasan ng ulan sa umaga.
Pero bandang hapon, halos buong Mindanao na ang uulanin. Kasama ho dyan ay ang Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Soc-Sargen. Matitindi ang ulan sa ilang lugar kaya posible ang pagbaha o landslide. Ang weather systems na nakakaapekto sa ating bansa ay ang hanging amihan at easterlies pa rin po, kasabay ng posibilidad ng localized thunderstorms. Nananatili namang maalon kaya hindi pa rin ligtas pumalaot o maglayag sa mga baybayin ng Batanes, northern coast ng Cagayan kasama hong Babuyan Islands, gayon din sa Ilocos Norte. At yan lang muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Dahil bahagi raw ng investigasyon, hindi muna isinapubliko ng mga kapatid ni dating PNP Chief Camilo Cascolan ang basihan ng kanilang duda sa ikinamatay ng dating hepe. Ang may bahay naman ni Cascolan ay humiling muna ng panahong magluksa bago raw maglabas ng panig kaugnay niyan. Nakatutok si Mari Zumal. Hindi bukas sa media ang necrological service ngayong gabi para sa pumanaw na dating PNP Chief Camilo Cascolan. Pero nakausap ko sa telepono ang kanyang may bahay na si Bing. Sa gitna ng mga tanong sa pagkamatay ng kanyang asawa noong November 24 matapos makomatose dahil sa stroke. Humiling siya ng panahon para makapagluksa at sinabing sa loob ng ilang araw ay maglalabas ng pahayag ang kanyang abogado kaugnay sa issue. Mga kapatid ng pumanaw na general ang naglabas ng mga pagdududa sa sinapit ni Cascolan. Kine-question nila kung bakit nakremate ang labi ni Cascolan sa kabila raw ng hiling ng kanyang mga kapatid na ipa-autopsy muna ang kanyang katawan. Ang dahilan nito, March, meron tayong formal letter to the NBI to investigate the possible poisoning. So the reason for the request, it's in the letter. hindi muna isiniwalat ng kampo ng mga kapatid ang detalye ng basihan ng kanilang duda dahil mahalagang bahagi raw ito ng investigasyon ng mga otoridad. Sa kanilang petition for guardianship na inihain ng buhay pa si Cascolan matapos ma-stroke, kasama sa pinasabpina ang medical records at pati mga doktor ng general. Meron din silang hawak na ilang hair sample bilang specimen at hinihintay na lang ang resulta ng investigasyon na posibleng umabot ng hanggang 3 linggo. Tanong din ng mga kapatid ni Cascolan, bakit PNP Medico Legal ang pumirma sa kanyang death certificate at hindi ang kanyang attending physician? Ang PNP wala raw nakikitang mali rito. Nasa out of town daw noon ang doktor ni Cascolan kaya hiniling ng pamilya sa PNP na ang Medico Legal ang pumirma sa death certificate. Magkausap naman daw ang attending physician at Medico Legal at kalaunan dumating din mismo ang attending physician para kumpirmahin ang sanhi ng pagkamatay. Yung mismong attending physician po knows the background at yung estado po ng ating dating chief PNP. At naglabas na po ng death certificate, nandun na po yung cause of death. Lingering illness po yung kinamatay po ng ating dating chief PNP po. Naka-half-mast ang watawat sa Camp Crame bilang pagluluksa sa pagkamatay ng dati nilang hepe. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, picture perfect na Christmas pasyalan Bacamo. Sa Taguig, binuksan na ang pangmalakasan nilang Lights of Christmas Park na nasa tabing lawa. Makipasyal tayo sa live na pagtutok ni Dano Tingkungko. Dano! Yes, Emil, ngayong gabi nga ay binuksan na sa publiko ang Lights of Christmas Park dito sa Taguig na ayon sa Taguig City Government ay ang pinakamalaking lights park sa buong bansa. Ang pagbubukas ng ilaw ngayong gabi hudyat ng opisyal na simula ng Lights of Christmas Park dito sa Lakeshore sa Taguig City. At para ramdam mo ang kakaibang saya ngayong malapit ng magpasko, may bonggang performances na may temang circus. 3, 2, 1! May samot-saring atraksyon sa parke mula sa dambuhalang Christmas tree hanggang sa attractions, graffiti tunnel, giant coloring floor, heart tower, 3D lighted church, dancing light tunnel at ang pinakasikat na atraksyon dito, ang walkway of lights na very Instagrammable. Sakaling dalawin ng gutom sa dami ng mga makikita at may experience sa parke, meron ding nakahandang food stalls na mapagpipilian. Yung favorite ko po is yung parang disco po doon sa may very po kasi siya very, yun nga,
very teenage yung dating, and talagang yung mirror, ang ganda pong pang picture. Maganda yung rainbow arcs. Bakit? Kasi sobrang colorful, syempre rainbow. And also, madali lang siyang daanan para mapuntahan pa yung mga ibang mga designs ng ilaw. At Emil, para sa mga nagpaplanong pumunta rito ay libre at walang bayad ang entrance. Bukas ang parke mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Yan ay mula Lunes hanggang Huwebes at araw ng Linggo. Mula Biyernes hanggang Sabado naman hanggang alas 11 ng gabi ang parke. At may enjoy ng mga magpapamilya at magbabarkada ang parkeng ito hanggang January 14, 2024. Emil? Maraming salamat, Dano Tingkungko. 6 na taon matapos itigil ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at mga rebeldeng komunista, nabuhay ang posibilidad ng pagbabalik ng peace talks. Mismong gobyerno at ang legal front ng mga rebelde ang nag-anunsyo niyan. At nakatutok sina Rafi Tima at Ivan Mayrina. Hiwalay pero halos sabay ang anunsyo ng Malacanang at National Democratic Front of the Philippines o NDFP. May pinirmahan silang joint statement para sa pagbabalik ng usapang pangkapayapaan. Nangyari yan itong November 23 sa Oslo, Norway. 4 na taon matapos ipatigil ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang peace talks sa CPP-NP-NDF noong 2019. 5 dekada at iba't ibang administrasyon na ang nakipag-peace talks sa mga rebeldeng komunista. Pero sa pagkakataong ito, tiwalang Administrasyong Marcos sa unang hakbang ni daw ito sa pangmatagalang kapayapaan. Nakita ko personally, there is that kind of commitment and also there is a kind of goodwill on both parties to continue to discuss some principled resolution to end really the armed conflict. So yun ang nakita ko na based on my personal experience that there is we are very confident. I'm very confident that there is something that after this joint statement, we can finally end up with the final peace agreement. Paglilinaw ng gobyerno, unang hakbang lamang ito sa muling pagbubukas ng usapang pangkapayapaan. Kaya sa ngayon, tuloy pa ang pagtugis sa mga armadong grupo. Wala pa rin ngang linaw kung magkakaroon ng ceasefire ngayong magpapasko. Pero ang joint communique isang hakbang din daw para makatuon ng armed forces sa mga bantang panlabas. Pangunahin dito ang umiigting na tensyon sa West Philippine Sea. If this conflict will finally end, your armed forces of the Philippines will be able to shift our focus to external or territorial defense. It's high time because of the world conditions that the volatility of geopolitical security necessitates a defense establishment that is threat agnostic but also geared towards addressing our vulnerabilities to external threats. Kabilang sa mga nakahaing issue sa negotiating table ay kung babawiin ng bansag na terorista sa mga rebelding NPA at ang pagpapalaya sa mga detainees mula sa kanilang hanay. We are open to having the work of both sides to continue and bear fruit. Yan naman ang tugon ng NDFP. 2 taon daw tumagal ang negosasyon para sa pagbabalik ng usapang pangkapayapaan. Mismong sinamayapang NDF founder Joe Masison daw ang nagpasimula ng pag-uusap matapos lumapit sa kanila si dating AFP Chief of Staff Emmanuel Bautista. The initiative of General Bautista, the Armed Forces of the Philippines, was welcomed by Joe Masison, and he gave importance to this initiative. So this has borne some important fruits. So we recognize the initiative of General Bautista and his team. Ayon sa interim chair ng NDF na humalili sa kanyang namayapang asawa, si Joe Masison, malaking bagay daw na bukas si Pangulong Bongbong Marcos sa negosasyon. Gayong nagsimula ang mahigit 50 taon ng revolusyon sa administrasyon ng kanyang ama. I think it would be to his own good that the armed conflict may be resolved during his term. Sa ngayon, bubuuin na raw ng NDFP ang kanilang peace plano.
after 6 long years, there seems to be a light at the end of the tunnel. But then I would point out that the tunnel itself is a very long, winding, and tortuous tunnel. So there's a lot of work that had to be done in order to reach the end, the light. Wala pang katiyakan kung kailan ang mga susunod na informal talks at kung kailan magsisimula mismo ang usapang pangkapayapaan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Timan At ako si Ivan Mayrina. Nakatutok kami 24 oras. Mas maningning na 2024 ang nag-aabang sa ating mga telebisyon sa mas pinabonggang Sparkle. Pero bago yan, with a grateful heart na nagsama-samang ilang Sparkle stars sa Thanksgiving luncheon para sa kanilang partners and advertisers. Makichika kay Nelson Canlas. Nagtipon-tipon ang ilan sa biggest and brightest Sparkle artists para pasalamatan ng ilang advertisers at partners sa isang Thanksgiving luncheon sa pangunguna ni GMA Network Incorporated Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Dumating para mag-thank you sina Heart Evangelista, Michelle Marquez T, Barbie Portesa, Julian San Jose, Sanya Lopez, Kailin Alcantara, Ruru Madrid at Bianca Umali, Miguel Tan Felix at Isabel Ortega, Gabby Garcia at Khalil Ramos, at marami pang iba. Kasama namin ang mga friends namin na advertisers, everyone who have been supporting and we have been collaborating with na mga brands. Kasama namin today and we are very thankful. Siyempre, pinagkakatiwalaan nila kami and also yung Sparkle, pinagkakatiwalaan nila with their brand. So siyempre, it's nice to have this kind of appreciation lunch for them, diba? To give thanks na rin. Siyempre, di rin naman namin mararating kung nasan kami kung di rin naman dahil sa kanila. Super happy kami kasi at least we get to meet other people, other clients, other brands as well, and we get to develop a relationship with them. Nag-enjoy ako na makakwentuhan sila na walang work, alam mo yun, parang simpleng lunch lang, Thanksgiving, so parang mas nakikilala niyo yung isa't isa dahil wala kayo sa workplace eh. It's an opportunity also for our partners to see up close and personal how beautiful, handsome, and talented they are. Kung naging maningning ang Sparkle ngayong 2023, mas malaki pa ang aasahan sa mga Kapuso stars sa susunod na taon. Marami ring events next year, may magde-debut, merong ilo-launch na napakagandang soap opera, dalawa nga na mga Sparkle artists talaga yung nandun. So actually, tuloy-tuloy next year and mas bongga pa next year ang Sparkle. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mabilis na chikan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Ipinalabas na sa Pilipinas ang 400-year-old Japanese entertainment of storytelling na Rakugo. Naging posible yan sa imbitasyon ni Japanese Ambassador Kazuhiko Koshikawa. Present dyan ang ilang senador at GMA executives. Giselle likes it bad. Ganyan kahot ang dance cover ng Aespa member sa kanyang bad ni Filipina pop and R&B star Denise Julia. Nag-fangirl naman si Denise sa cover. Nandito sa bansa ang cast members ng film na Asian Persuasion. Kabilang sina Dante Basco, Paolo Montalban at Casey Concepcion. Nagkaroon sila ng special screening sa isang mall sa Mandaluyong. One supportive dad naman si Gabby Concepcion sa kanyang anak na si Casey. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 27 days na lang. Naku, wala ng isang buwan. Pasko na! Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.